Dumarami po ngayon ang mga Pilipino na nakakaranas ng tinatawag na workplace burnout. Pero paano nga ba mapangalagaan ang mental health sa trabaho? Nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Your inner child is proud of you. You are more than enough. Baka bukas, magaan na. Trending at in-demand ang statement shirts na yan online. Kaya naman ang netizens, in for the sharing na rin pagdating sa usaping mental health. Sige, ituloy na natin. Kumusta mga kapatid? Kamakailan ay ipinagdiwang natin ang taunang World Mental Health Day. Ang tema, nakatuon sa mental health in the workplace. Sa datos ng World Health Organization, 60% ng kabuuang populasyon sa buong mundo ay working adults. Kaya giit ng World Federation for Mental Health, nararapat ang tema lalo na't halos lahat ng aktibong oras at enerhiya ng bawat individual ay nagagamit sa trabaho. Base sa isang pag-aaral, mahigit 60% ng Filipino millennials ang nakararanas ng burnout o pagkapagod sa trabaho. Mas mataas naman ang bilang pagdating sa Gen Zs na aabot sa mahigit 70%. Si Colleen Torres, We got burnt out because of multiple research nakilala ko rito sa National Mental Health Summit. about stigma. Kasi po, I actually have a condition, a mental health condition. Clinically diagnosed with bipolar 2 si Colleen, pero pinili niya itong ilihim sa takot na mahusgahan ng iba, lalo na sa kanyang propesyon. I actually was previously a professor as well in my hometown. So parang if malaman ng mga estudyante ko, ng mga yung mga office mates ko before na may bipolar na si ma'am. Anya, pinapahalagahan niya ang trabaho sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, kaya naman aktibo niyang inaalagaan at pinoprotektahan ang mental health kahit pa magastos ito sa Pilipinas. Inspirasyon naman ang mga katulad ni Colleen para sa CEO at founder ng MindU, isang mental health service provider na nanguna sa pagtataguyod nitong Mental Health Summit. When I almost ended my life, I asked myself a serious question, which was, what's the meaning of life? Kasabay ng pagbuo ng MindU ay ang pagkakaroon niya ng mas malalim na dahilan para mabuhay. Si John Cornville, isa ring suicide survivor mula sa probinsya ng Biliran. Siya ang nasa likod ng viral statement shirts sa TikTok. Dahil hindi pa noon accessible ang mental health services sa probinsya, ang simpleng "You are not alone" na kanyang nabasa sa social media ang nakapagsalba sa kanya. Kaya naman layunin ng Bakas Apparel na kanyang nasimulan na magsilbing pag-asa sa mga nangangailangan ng paalala. Meron kaming mga libreng events. So we invite some psychologists. Meron kaming mga mental health first aid training. Kung meron ng slot for a sponsored consultation, we partnered with MindU. Sa pamamagitan ng MindU app sa gadgets, mas accessible na ang mga konsultasyon. Nakasaad sa Mental Health Act na ang bawat workplace dapat may polisiya para sa mental health. Pero sa katunayan, malayo-layo pa ang tatahakin natin bago maging accessible sa lahat ang mental health services. There's no health without mental health. Mahirap abutin, but it can be done kung sama-sama at tulong-tulong tayo. O paano mga kapatid, maging patunay sana ang bawat isa sa atin na walang nag-iisa sa laban. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.